Kaya lumakas yung loob ng mga kakampi niyang mga senador. Pag bumisita si Sara, mga kababayan, sa Senado, remember, bumisita siya last week. Pag umasta po o parang presidente na, nagkakagulo yung kanyang mga laruan sa Senado, yung mga Duterte senator. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tulad ng sinabi natin, after na magatid ng tulong sa Masbate City, na tinamaan po ng malakas na bagyong si Upong, ground zero po yung Masbate City, pinauna na muna niya kahapon mga kababayan yung kanyang mga cabinet secretaries. Pero ngayon, dumiretso na yung ating Pangulo sa Cebu City, sa Cebu Province. Yan po. 4 minutes ago pa lang. Matapos ang kanyang pagbisita sa City of Bogo Science and Arts Academy, lumapit si Pangulong Marcos Jr. sa mga residente sa kalsada na may dalang karatulang humihingi ng pagkain at tubig. Agad niyang inatasan ang DSWD na magatid ng pagkain at malinis na inumin at nangako ang ahensya na maipapadala ito sa loob ng 30 minutos. Mabilis po yung pag-aksyon ng ating Pangulo. On the ground siya. Ito naman po, nagpaabot yung kanyang mga opisyal ng 10,000 cash assistance para sa mga naulilang pamilya. Pati siyempre pagkain, pero DSWD. So in-inspeksyon ng ating Pangulo ang extent ng damage. Yung Office of the President, mga kababayan, nag-donate agad ng over 200 million to Cebu after ng pagtama ng 6.9 magnitude na lindol. Sa report ng Sunstar Cebu, 180 million para sa Cebu, kung saan 50 million yan sa Cebu Province, 20 million each para sa Sugod, Bogo, and Remigio. Tigte 10 million naman po sa Tabuelan, Tabugon, Santa Fe, Madrilhos, Medellin, Bantayan Island, and Daang Bantayan. Yan po ang mabilis na response ng Pangulong Bongbong Marcos. Nandun siya mga kababayan para mag-inspeksyon and briefing sa mga local officials. At tiniling niya ang tulong ng Congress na magbigay ng emergency funds. So sabi ng ating Pangulo, I'll be going to Congress, the House and the Senate para makapagbigay sila ng emergency fund. Yung tinatawag na QRF or Quick Response Fund. Kahit yung Senado ngayon, busy-busy para sa kapakanan ni Digong. O diba? Saan ka nakakita? Tinamaan na lahat ng lindol. Yung Cebu, ang pinapasang resolusyon, humanitarian consideration, for humanitarian consideration daw, dapat ma-release. Interim release for house arrest. Si Digong, talaga sabi ko sa inyo, yung Senado po, naging playground na ni Sara. Si Sara, pumunta din ng Cebu, mga kababayan. Nakikipag-compete sa ating Pangulo. Talagang kating-kati na to make over. Ayan si Sara. Nandun din sa Cebu. Yan Sara Duterte in Cebu until October 2, sabi ng Office of the Vice President. Yan Matindi yan, Mr. Maravillas. Talagang matindi. Pero October 2 na, si PBBM pa rin ang presidente. O ngayon, napag-usapan na rin natin yung Senado na sabi natin, yung Senado, tingin natin mga kababayan, naging puppet na ng mga Duterte, lalo na ni Sara. Naging playground na ni Sara Duterte, mga kababayan, ng Senado. At ang kanyang masasabi natin na laruan, toys, yung mga Duterte senators. At makikita ninyo ang ultimate goal. Kasi nagtagumpay siya na maipa-archive. Yung una sana,
total dismissal. Medyo naharang mga kababayan yung motion to dismiss. Naharang ni Tito Sen. So nauwi mga kababayan sa archive. Pero ganun pa rin pinatulog ng tuluyan yung impeachment trial, impeachment case. At tansya natin, sabi nga po ng ilang mga political analyst tulad ni Ronald Llamas, baka may may decision na po sa motion for reconsideration. Kaya lang, naghihintay sila ng timing, yung Supreme Court, kung kailan i-release. Baka i-release po next year na. Di ba? October na ngayon eh. Alangan man, hindi natin maintindihan kung bakit matagal yung release ngayon. Pero yung petition, na i-declare na ang constitutional, yung impeachment, mabilis lang. Pero yung MR po, hanggang ngayon di pa lumalabas. You see? Kaya lumakas yung loob ng mga kakampi niyang mga senador. Pag bumisita si Sara mga kababayan sa Senado, remember, bumisita siya last week. Pag umasta po o parang presidente na, nagkakagulo yung kanyang mga laruan sa Senado. Yung mga Duterte senators. Tingnan nyo naman si Sara Duterte nung bumisita sa Senado. Ayan, nagkakagulo yung kanyang mga kakampi. Malinaw na playground ni Sara Duterte ang Senado po. At yung mga Duterte senators, kanyang mga toys. Naklarado ang ambisyon mga kababayan. Palitan at durugin ang lahat ng mga humaharang sa kanyang ambisyon. Di ba pa? Kaya ang pontirya niya mga kababayan, pati ng kanyang mga kaalyado sa Senado, lalo na si Chis Escudero, si dating Speaker Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez is the one man standing between her and a takeover. Sabi nga ni natin mga kababayan, mga past vlogging natin, si Martin Romualdez kasi po ang knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa simula pa, target si Martin Romualdez. Una, gusto siyang ikudita. Yun ang rason kung bakit tinawag mga kababayan ni Sara Duterte, si Martin na tambalos-los nang mag-fail yung attempt ni GMA na to make over sana. Palitan si Martin Romualdez. Yun ang simula ng away. At until today, si Martin pa rin. Kahit nag-resign na si Martin bilang speaker, target pa rin ng kanyang mga toys sa Senado. Kaya bukang bibig ng mga senador ni Sara ang pangalan ni Martin Romualdez. Nagets na ninyo? Pero makita ninyo, kung babalikan natin ang nakaraang 3 taon mga kababayan, tuloy-tuloy ang paninira nila at destabilisasyon. Pero October 3 na ngayon mga kababayan, si PBBM pa rin yung presidente. Kaya lalo silang nanggagalaiti. Walang impeachment na na-file laban sa ating Pangulo kasi nandyan si Martin Romualdez. Hindi rin nila mga kababayan magatungan yung armed forces. The last attempt nila noong September 21, lumipad tayo pa Manila. Kami ni Mrs. Chinik namin kung si PBBM pa ba ang Pangulo. Confirm, si PBBM pa rin hanggang ngayon. Makikita ninyo, dahil sa well-protected ni Martin Romualdez yung kanyang pinsan, siya yung ginigiba. Kumbaga, si Martin Romualdez kasi yung pader, napilit nilang tinutumba. Na kahit nga po nag-resign na si Martin, target pa rin nila. Hindi natin maintindihan. Bakit ganon? So makikita natin mga kababayan, there is stability with Martin Romualdez. With Sara, ang makikita natin, lahat kaguluhan. Yan ang dala ni Sara po. Sa totoo lang, siya mismo ang nanggugulo. Yung sinasabi po ni Marcoleta, na gulong-gulo na daw sa Senado, kayo yung nanggugulo eh. Diba? Mga DDS, mga Duterte supporters, kampo ng mga Duterte ang nanggugulo. Kahit nga doon sa September 21, yung riot po, na-trace doon sa mga kaalyado ninyo. Sila yung nanggatong ng gulo, ng riot, na iniimbestigahan mga kababayan. At malamang, may mga makasuhan po ng inciting to sedition. You see? So ang Senado mga kababayan, makikita natin isang puppet show po ni Sara Duterte. Nakita ninyo yung hearing sa kanyang budget. Yung pondo ni Bongo, bigay ko na niya kay Vice President para maging working Vice President talaga niya. Chorus yung mga Duterte senators. You see?
Despite the issue mga kababayan sa confidential funds na hindi na nila pinag-usapan, na hindi may paliwanag. Hanggang ngayon, hindi pa na ipapaliwanag. You can just imagine mga kababayan, isang taong wala naman pong malinaw na nagawa para sa ating bayan. Ang malinaw po yung paninira. Ang malinaw po yung mga pag-travel niya na proud pa siya. Sobra pa sa naging travel ng ating Pangulong Bongbong na ang laging topic niya sa pagta-travel mga kababayan, bring him home para sa kanyang tatay. So pang personal po. So ang malinaw, Manira, luxury travels, tapos magpaawa para kay Digong sa kanyang tatay. Pero makikita ninyo, yung Senado bow down kay Sara. Malinaw pa. Yung latest action nila, nagresolusyon kahit alam natin na wala manipikto yon, yung resolusyon ng Senado para i-request sa ICC na i-house arrest na lang daw si Digong. Pero kahit alam nila na malabong pagbigyan kasi hindi man pwedeng impluensyahan ng isang political institution, anumang institusyon, ang desisyon ng ICC, pinasa pa rin ng mga senador. Diba, malinaw na puppet ng mga Duterte yung Senado natin. So makikita ninyo ang aksyon ng Senado. Si Sara, lumabas na lahat sa investigasyon ng Congress yung questionable na paggamit ng 615.5 million na confidential funds. Questionable bank accounts, mga ghost projects na naging laman ng impeachment, articles of impeachment ng Congress, mismanagement ng DepEd, na hindi po haka-haka, may mga dokumento. Pero yung Senado mga kababayan, nakita naman ninyo po nang isubmit yung impeachment complaints, ayaw mag-forthwith. Nakita ninyo? Pero si Martin Romualdez, anong ginawa? Na-mention lang yung pangalan. Name drop man lang nga po mga kababayan. Nangyari, usapang lasing yung kwento ni Diskaya. At itinuro ng isang witness na ang pangalan Orly Gutesa, na dati pala yun mga kababayan, na security ni Sara. Ayun, credible daw sabi ni Marcoleta. Kahit yung affidavit niya, kino-coach pa mismo ni Marcoleta. At napag-alaman, peke yung notaryo. Nakita na ninyo ang biases ng mga senador. Ganon katindi, mga kababayan. So makikita natin ang pagkakaiba ng dalawa. Si Martin Romualdez tapos si Sara Duterte. Si Martin Romualdez may delikadesa. Nabanggit lang yung pangalan, nag-resign na siya as Speaker of the House to face the investigation head-on. Si Sara, iwas pusit. Ang sabi niya noon mga kababayan, I want a bloodbath. Walang nangyari. That kwento yung sinabi ni Sara. Imbis sagutin, tumakbo sa korte si Sara, then nagtago behind the senators. Plus, ang ginagawa niya is orchestrating chaos. Pa-interview rito, pa-interview doon, banat dito, banat doon sa ating Pangulo. Pati kay Martin Romualdez. Nakita na ninyo ang style. So, makikita ninyo, si Sara po is not actually fighting for the people. She is fighting for her father at sa kanya yung kanyang ambisyon na to-make-over ang ebidensya mga kababayan mula mismo sa kanyang bibig. Kasi inappoint na niya yung kanyang sarili as designated survivor. At yung mga rallies ng maisog noon na nananawagan ng Marcos resign, alam naman natin po, ang beneficiary siya po. Di ba? So malinaw, hindi man niya tinatago. Ang tawag niyan, garapalan. Never in our history na ganyan ang ginagawa ng isang vice-presidente na walang delikadesa. And lately, tinawag pa niya ang Marcos administration unstable daw. Sabi nga natin, ano unstable po? Yung pag-iisip niya. Pagbantaan mo ba naman yung ating Pangulo? Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez na ipapapatay kung stable yung pag-iisip mo. At ini-imagine mo pa tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Anong tawag mo doon? So, malinaw po, ang nangyayari ngayon is not a power struggle. It is an attempt for a power grab. Kaya lang, hindi niya magawa kasi nandiyan ang pinsan si Martin Romualdez na after na mag-resign, nag-endorse siya, siyempre ng kaalyado. Ayaw man ang kanyang mga kasama na siya mag-resign bilang Speaker of the House. Sabi nga, ito ay isang malaking sakripisyo. Wala pa mga kababayan na speaker na nag-resign tulad ni Martin Romualdez. Karamihan po sa mga previous speakers napapalitan po through kudita.
Iba po, tulad ng nangyari sa Senado. Kinudita si Chis Escudero, napalitan po ni Tito Sen.